Money for leading us and singing. Magandang hapon po, mga kapatid. Buhay kong samahan. Ilisin natin ang init. Doon po ang tulugan as we study and learn the scriptures. Sabi mo na lang, dakilang Diyos, ang manahing banal Diyos na mga pangyayari sa lahat kayo po nagpupuhin. Nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa hapon ito. Dahil na po pinagulog sa amin na muli ay mga pangalan naman ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pinibigay nito. At mga Panginoon, gamitin mo nga po ako bilang instrumento upang mangyayari ng iyong salita. Wala po ibang maihayag kundi kayo lamang, Panginoon. Maraming salamat. Patawad po sa mga pagkakamali, pagkakasala, at pagkukulong namin. Dahil po na yung Panginoon, kayo po ang siyang maluwalhati sa darating na oras na kayo po mag-send ng aming pagkakamali. Sama dalay sa parang ni Jesus. On September 11, 2001, nangyari ang deadliest terrorist attack in the United States. Ang isang Islamic extremist group na tinatawag na Al-Qaeda na pinamumunuan ni Osama bin Laden ay nagpadala ng 19 suicidal terrorists. Almost 3,000 people were killed. Then, ano ba ang ginawa nitong mga terrorists na ito? They hijacked, they controlled, or they took possession of 4 commercial planes. 2 pampasaherong eroplano ay ibinangga nila sa sikat noong World Trade Center. Yung pangatlo na dapat ay ibabangga pa nila ay bumagsak before pa umabot doon, and yung pang-apat ay binangga naman sa Pentagon o masasabi natin headquarters ng Army ng United States of America. So, talagang masasabi natin deadliest terrorist attack ito. And even to this day, some of the survivors experiences trauma, experiences PTSD, experiences different happening sa buhay nila. At nangyari lamang ito dahil yung 19 suicidal terrorists na ito na sakay ng mga eroplano ay naka-hijack. Now, para mas maintindihan natin, ano ba yung 4 commercial planes? Kung sa madaling salita, ito yung mga pampasaherong eroplano. Kung tayo ay bumabiyahe, pupunta sa ibang bansa o pupunta sa iba't ibang probinsya, yung mga ganung eroplano na may sakay ng daig-daig mga pasahero ang kanilang hinijack. And just like that, by just hijacking, by controlling or by taking possession of these airplanes, dami na namatay. And by their taking possession, yung control ng eroplanong ito ay nasa kanila na. They took possession, and by possessing it, they controlled everything and everything was under the terrorists' hands. So just like that, meron po tayong account sa scripture wherein may possession din na naganap. Hindi lang ito basta possession ng mga tao na pinoses ng kanya-kanya nilang mga grupo, but a demonic possession happened. And I invite you to open your Bibles in Matthew chapter 8, verses 28 to 34. Matthew chapter 8, verses 28 to 34. And kung inyong mga Bible ay may headings, ang heading po nito ay Jesus heals 2 men with demons. And allow me to read this to you in the English Standard Version. Matthew chapter 8, verses 28 to 34, ang sabi ng salita ng Diyos, and when he came to the other side, to the country of Gadarenes, 2 demon-possessed men met him coming out of the tombs, so fierce that no one could pass that way. And behold, they cried out, "What have you to do with us, O Son of God? Have you come here to torment us before the time?" Now a herd of many pigs was feeding at some distance from them. And the demons begged him, saying, "If you cast us out, send us away to the herd."
of pigs, and he said to them, Go. So they came out and went into the pigs, and behold, the whole herd rushed down the steep bank into the sea, and drowned in the waters. The herdsmen fled, and going into the city, they told everything, especially what had happened to the demon-possessed man. And behold, all the city came out to meet Jesus, and when they saw him, they begged him to leave their region. Pinamagatan ko po ang ating pag-usapan sa hapong ito as the Son of God judges evil. Jesus Christ has the power to cast fear into the demons and cast them out. Noonting background lamang po ang Matthew, Mark, Luke, and John, ang gospel accounts po sa ating Biblia. No, Matthew, Mark, and Luke are what we consider o tinatawag natin na synoptic gospels. Pag sinabi natin synoptic gospels, they are identical, halos magkakamukha. Yung nilalaman nila, magkakaiba man ng arrangements, but yung content is just like they're saying the same thing. So this proves that these three men are testifying, are witnessing same scenarios. Para lang silang mga kambal, may mga identical twins. Pag sinabi natin identical twins, halos magkamukha talaga na nagkakaiba lang minsan sa lunal, sa mga lapad ng mukha. But then again, they look identical. Ganun po natin i-treat ang Matthew, Mark, and Luke. That is how we will see them. Pero, so from time to time po, we will jump. Tayo ay tatalon from Matthew, yung binasa natin kanina, Matthew chapter 8, verses 28 to 34, and sa kanyang similar account sa Mark chapter 5, verses 1 to 20, and sa Luke naman, on a similar account din on Luke chapter 8, verses 26 to 39. So, if you can po, pwede nyo lagyan ng parang pampaipit para pag tumalon-talon tayo ay makakasabay po kayo. Ulitin ko po in Matthew chapter 8, verses 28 to 34, Mark chapter 5, verses 1 to 20, and Luke chapter 8, verses 26 to 29. Now, if you can remember po, na every time po na ako ang tatayo sa pulpitong ito, we've been studying this chapter 8 of Matthew. But going back to the end of chapter 4, nakita natin that what has Christ been doing. So Christ went all throughout of Galilee, and He teaches in the synagogues. He proclaims the gospel, and He heals every diseases. So from chapter 4 pa lang, ginagawa na ng Panginoon yan. Kaya, anong nangyari? Large crowds have followed Him. So madaling salita, dahil sa kanyang mga ginagawa, sa panahon natin yun, famous na siya. Parang ganon. So, marami ang sumusunod sa kanya. That is why, He went up into a mountain. At doon ay nag-preach siya sa harap ng multitude. That is, we can be seen in chapters 5 to 7 ng Matthew. At ayun yung kilala natin na Matthew, na Sermon on the Mount ng ating Panginoong Jesucristo. At Sermon on the Mount of our Lord Jesus Christ ay ating namang pinag-aaralan sa tuwing ako po ang tatayo sa ating morning devotion. Now, on chapter 8, pagpasok ng chapter 8 ay bumaba na ang Panginoong Jesucristo sa bundok. And on verses 1 to 4, pinakita doon na ang isang taong may leprosy na during that time ay walang lunas, walang sakit, and walang gamot, and very contagious. Madali kang mahawa just by being with Him. Makapitan mo lang. But here, pinakita that itong taong may leprosy came up to Christ and knelt before Him, and sabi niya, nagtanong siya kung pwede ba siyang linisin mula sa karamdaman ito. From there, nakita natin na leprosy ay parang kasalanan natin. Na ang leprosy na parang kasalanan natin ay nangangailangan din tayo ng paglilinis, we need cleansing. And it is Christ that will cleanse us. And then after that, nakita natin yung progression. Lumapit ang isang centurion o isang high-ranking Roman soldier sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pinakita doon yung faith ng
Roman soldier na ito, that is found on verses 5 to 13. Nakita natin how he regarded his race, went to Christ, and asked na pagalingin. Hindi siya, but yung alipin pa niya. At pinagaling ito ng Panginoon sa Kristo. Nakita ng centurion who he is in front of Christ, and nakita ng centurion sino ba ang nasa harap niya, si Kristo. And the next thing we found was how Christ helped the fever or healed the fever of Apostle Peter's mother-in-law in verses 14 to 17. At pinakita doon yung substitutionary atonement ng ating Panginoong si Kristo, how He bore our illnesses or our sins. Then we progress again. Last month, pinag-aralan natin yung cost ng pagsunod sa Panginoong Kristo. Nakita natin na sa pagsunod sa Panginoong Kristo, there is no comfort, there is no convenience in following Him. But still, we should still follow Him. But even still, dahil nga sa mga pangaral at sa mga nangyayari ito, dagsa pa rin ang tao na sumusunod sa Panginoong Kristo. That is why He decided to go to the other side. Sumakay sila ng bangka. At habang sila ay bumabiyahe, sila ay nabutan ng matinding bagyo sa gitna ng dagat. Nakita natin yan in verses 23 to 27. Nakita natin how these disciples were also fishers of men or fishermen during those time. Panic. Kung ikaw ay mangingisda, hindi ka basta magpapanik sa mga bagyo dahil sanay ka na dyan. But these fishermen, the disciples, panic. Sabihin matinding bagyo, but Christ, who was truly God and truly man, calmed the seas and the winds. Naging payapa yung bagyo nun. Nakita natin yung tanong ng Panginoong Kristo sa mga disciple na ito. Why were these men afraid? At sinagot niya, dahil sa maliit nilang pananampalataya. Because of their little faith, they had to cross-check who the object of their faith was. At sa kanilang amazement, they asked, what sort of man is this, that even the winds in the sea obey Him? Now, bagamat nasagot na natin ang tanong ng mga disciple na ito, makikita natin sa text natin mamaya ay sinagot din ito ng ating mga bida. Now, dalawang bagay lamang po ang ating pag-uusapan sa hapong ito. Una, Jesus, the Son of God, He judges evil and He casts fear into the demons. Pangalawa, Jesus, the Son of God, who judges evil, He casts the demons out. Now, una, He casts fear into the demons. Now, pag tinignan natin yung verse 28, pagdating nila dun sa kabilang side, sa Gadarenes, 2 demon-possessed men ang sumalubong sa kanila. Now, a little of exegesis naman po, yung term na demon-possessed na ginamit po dito is, if you look at the original text, it translates to demonizomai. But as we know that this book of Matthew is identical nga with Mark and Luke, yung ginamit naman na term ni Mark sa chapter 5 verse 2 is an unclean spirit. O pag translate naman natin, enumati at akatarto. Now sa Luke naman, Luke 8 verse 27, ang sabi naman doon, having demons. It translates to echon daimonian. Now, magkakaiba man sila pakinggan, but all three of these terms, they mean the same thing. Nag-i-indicate sila, pinapakita nila na may presence ng demonyo o unclean spirit dun sa tao ngayon. O sa madaling salita, sa wika natin, mga sinapian ng demonyo o may sapi ng demonyo itong mga taong ito. So these men na lumapit at nag-approach kay Christ sa kanyang mga disipulo ay mga may sapi ng demonyo, sinapian ng demonyo. And pag tinignan natin, ano ba ang karakteristik ng mga demon-possessed? Pag tinignan natin ulit sa Mark 5 and Luke 8, sabi dyan, may malakas, may excessive strength.
Malakas siya. Hindi siya kayang igapos kahit ng mga kadena dahil na sobra yung lakas niya. At ano pa, isolated siya. Sabi dun sa text natin binasa, saan siya nang galing? Came from the tombs. Galing sa mga libingan. And kung tinignan natin sa Mark 5, minsan daw nasa bundok siya. So isolated siya. Doon siya nakatira at wala siyang bahay. Now, ano pa ang characteristics nitong mga demon-possessed? Sabi sa Mark chapter 5 verse 5, hubad. Wala siyang damit na suot. Sabi sa ating text, they were fierce, mababangis. Walang dumadaan sa kanila o sa lugar nila because hindi ito normal na tao. Nakakatakot. Kasi na makita natin na takot ng mga tao kasi nga hindi sila dadaan kung nasaan yung mga demon-possessed na ito. But these demon-possessed men ay they were scared in the presence of Christ. Now, paano ko nasabing takot sila nung nakita nila si Kristo? Sabi sa verse 29 ng ating text sa Matthew, what did they do? They cried. They screamed. Sabi sa translations. Now, if we look sa Mark chapter 5 verse 6, yung demon-possessed, when he saw Christ from afar, malayo pa lang, ay tumakbo na siya papalapit kay Christ. At anong ginawa niya? Nagmakaawa. Anong sabi niya? Do not torment me. Huwag mo kaming parusahan. Now, sa text natin, nagtatanong siya habang umiiyak. Kasi Christ, pumunta ka ba dito para parusahan ako? Now, if you look at it, this were demon-possessed. Kinakatakutan ng mga tao. But dito sila yung takot sa Panginoon Kristo. Takot sila sa parusa ng Panginoon Kristo. Bakit? Sino ba itong Kristo na ito? Gaya ng tanong ng mga disciples na ito, nung pinakalma, yung dagat at yung bagyo. Who is this? What kind of man is this? Ano ang sabi sa ating text? He is Jesus, the Son of God. He is the Christ, the Son of the living God. Yan ang sabi sa Matthew 16:16. Now, ano ang nangyari sa kanya sa encounter nila ng demon-possessed? He casts fear into this demon-possessed. He casts fear in them. Sa presensya pa lang ng Panginoong Kristong ito, natakot na itong mga demon-possessed na ito. Now, if you have watched John Wick, marahil lang ilan sa atin na parang sa John Wick. So, marinig lang nila yung pangalan ni John Wick, nangangarag na sila. One scene there ay tinanong, sabi ng tatay, do you know, I'm not against sa ginawa mo. Against ako sa kanino mo ginawa. Who he had violated against. Kasi si John Wick yun. Now, if you look at it here, these demon-possessed men, they knew who they had violated against. They saw Christ. Alam nila kung ano yung capabilities ng ating Panginoong Kristo. When they saw Christ sa malayo, nabalot agad sila sa takot. Kaya sila ay nagmamakaawa. Do not torment us. Huwag mo kaming parusahan. They know who Christ is. This demon-possessed ay takot sa Panginoong Kristo. How about you? How about us? Hindi ba tayo natatakot sa Diyos natin? Tayo ng mga makasalanan? Hindi ba tayo natatakot sa Diyos na galit sa kasalanan? O ba kaya tayo hindi natatakot sa Panginoong Kristo dahil hindi natin siya lubusang kilala? Itong demon-possessed men, they knew who Christ was. Kaya nga sila natatakot. At hindi nila tinanong, sino ka? Ang una nilang sinabi, do not torment us. Alam na kagad nila. So they were begging, do not torment us. That, kagaya natin. Tayo, natatakot ka ba tayo?
O baka dahil di tayo natatakot dahil di natin sila kilala o di natin kilala ang Panginoon sa Kristo. Di ba ganyan yung case natin sa centurion sa verses 5:13? Nakilala ng centurion kung sino siya sa harap ni Christ. Nakilala niya kung sino si Christ. But do we recognize ang ating sariling pagiging makasalanan sa harap ni Kristo na banal na walang kasalanan? Lumalapit pa ba tayo sa Panginoon sa Kristo? Humihingi ng tawad sa mga kasalanan natin nagawa. Do you come crying to Christ, begging for forgiveness for the sins you've committed? When was the last time na nalangin tayo, humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan natin nagawa? Or let me rephrase the question, nananalangin pa ba tayo, humingi ng tawad sa mga kasalanan natin nagawa? So I challenge you na manalangin at humingi ng tawad every possible moment. Because we sin every possible moment. This demon-possessed man begged and cried. And Christ answered. Makita natin sa last point natin that He did not only instill fear unto the devil, He even cast them out. Hindi lang siya basta nag-instill o nag-imbue ng takot sa mga demon-possessed na ito. He even casted them out. And that's our second point. He even casted the devil, the evil. Now in verse 30, malapit lang sa location nila, ay may babuyan, sabi diyan. And as they were begging in verse 31, sabi nila, kung kami rin naman ay ika-cast out mo, doon sa mga babuyan na yan na lang. And Christ answered them in verse 22, go. But if you look at Mark and Luke, may naging conversation pa sila. Sa account sa Mark chapter 5 at sa Luke chapter 8, Christ asked yung pangalan nitong demonyo nito. And ang sagot, my name is Legion. No, kaya daw Legion, ang pangalan niya kasi marami ng demonyo ang nakasapi sa kanya. It's a legion of demons. No, isang tao, ngunit madami daw sila. Parang may mga ganyan na ngayon, di ba? Isang tao pero nagpapakilala ng pronouns, they, them. Baka may nakakasalubong po kayo, may napapanood na kayo ganyan. Ingat po tayo, baka sintomas na ng possession yan. But kidding aside, so, atong pangalan nila, Legion, possessed by many demons, but Christ allowed them. Sila ay lumapit, sila ay lumipat sa mga baboy. Pag nanakbo ang mga baboy na ito, papunta sa dagat, yun ang sabi dyan, at mga nagsidunod. And itong mga herdmen, yung mga may-ari ng mga baboy na yun, na-witness nila kung paano i-cast out ng Panginoong Jesucristo yung mga demons na yun. At anong ginawa nila? Pinangalandakan nila. They went out and told and tell. At sinabi nila sa iba't ibang mga herdmen din ang nangyari. Bakit? Namanghaba sila sa ginawa ng Panginoon Jesucristo? No! They were angry and in fear. Bakit? Sa Luke 8:35, pagbalik nitong mga herdsmen, nakita nila yung demon-possessed. Gaya ng sabi natin kanina, ano ang karakteristik nito? Nakahubad, fierce. So masasabi natin wala sa tamang pag-iisip. But when they came back sa Luke chapter 8 verse 35, nakita nila yung demon-possessed men, nakadamit na, kalmado na, at nasa tamang pag-iisip na. So anong naging dating sila? Nagulat at natakot itong herdmen na ito. And what did they do? Pinupush nila umalis si Christ. Dati as far as I know, sila mami ay may baboyan sa Batangas. No, hindi ko po alam yung number ng ilang baboy na meron sila noon. But unfortunately, hindi talaga siya nakasikaso. Then during this time, nasa ibang bansa sila mami. So, in the end, unti-unting namatay yung mga baboy.
Until later on, nagsara na itong babuyan na ito. So madaling salita, nalugi. So this herd na yun, nakita nila yung mga baboy nila, nagpupuntahan sa dagat, nalulunod, isa lang ang naisip nila, lugi. Lugi na sa kita. Yun yung kabuhayan namin, pero nagsitalunan sa dagat. So maintindihan natin, galit, nawalan ng kabuhayan. But, hindi lang naman yun ang reason ba't nila dinadrive si Christ para paalisin sa lugar na yun. Bakit? Because they were in fear. Sabi sa Luke chapter 8 verse 37, they are pushing Christ away because they are in fear. These large crowds, they wanted nothing to do with Christ. They didn't want Christ there. Ayaw nila na nandun si Kristo. Mas gusto nila na merong demon-possessed men in their midst rather than Christ casting out evil. Mas gusto nila yon, mas preferred nila yon, mas comfortable sila doon. Gayon din po ang kalagayan ng mundo natin ngayon. They very much reject the good news and what Christ did to us. Mas enjoy nila yon. Mas ayaw nila pala yon because they are enjoying the sinfulness of this world. Mas gusto nila yung sila ang Diyos ng mga sarili nila kaysa may Diyos na nag-aalay ng buhay para sa kanila. But titingnan natin, going back, ano ang naging reaction nitong binago ng Panginoong Jesucristo? Itong mga demon-possessed men na pinalaya ng Panginoong Jesucristo. On Luke chapter 8, verses 38-39, sabi dyan, but the man from whom the demons had gone out was begging him that he might accompany him. Nagmamakaawa siya, na isama mo na po ako, Panginoon. But Jesus sent him away, saying in verse 39, return to your home, describe what great things God has done to you. So what did the demon-possessed men before do? Yung nabago na, he went away, proclaiming throughout the city what great things Jesus had done for him. Dahil binago sila ng Panginoon, nagkaroon silang desire na sumunod sa Panginoon sa Kristo. Sumunod sa Panginoon na nagbago sa Kanya, but may ibang mission ang Panginoon sa Kanya. And that is to share to the world, to share to His home, to His city, na ako'y binago ng Panginoon. Pakita yung pagbabago niya. Anong ginawa niya? That is what He did. Mayo siya. Umikot sa city, telling the world of the good news, or telling the world, or telling the city what Christ had done to him. No, during yung pandemic po, usong-uso yung ayuda. Sikat na sikat ang Pasig during that time. Dahil sagana sila sa ayuda, madami silang pamigay. Pero sino ba ang nagpakalat, nagpalagana ng balitang maraming magpamigay ng ayuda ang Pasig? Yung Pasig government ba? Si Vico Soto ba? Hindi, yung mga nakatanggap ng ayuda. Pinupost nila online, ay pinapakita nila how they were given ng mga ayudang ito. Kagaya nitong mga to, na nagbinago ng Panginoong Kristo, siya ang nagpalaganap ng mabuting balita na natanggap niya o pagbabago na natanggap niya. Ngayon, gayon din po ba tayo nung natanggap natin yung pagbabago mula kay Christ? Nung natanggap natin ang mabuting balita, nung tayo ng mga makasalanan ay nakatamo ng buhay na walang hanggan, gayon din po ba tayo na pinalaganap natin kung mabuting balita na natanggap natin? Tayo rin ay binago ng Panginoong Kristo. So what are we to do? Just like this demon-possessed man na nalinis na mula sa possession, we should share to the world. Pangalandakan natin what Christ had done for us, how Christ died for us. Nakita natin how Christ did not only instill fear doon sa evil o sa demon-possessed na ito. Sa unang punto, nakita rin natin dito sa pangalawang punto that it drove this man to beg him, they obeyed him, and what did he do? It casted them out.
Pinalaya niyo itong mga taong ito sa pagkakabondage ng demonyo. Now, these men were possessed by demons and yet they were freed from the possession. We too were also bounded by sin. However, we too were freed from the bondage of sin. So kung itong mga demon possessed na ito, pinalaya ng Panginoon mula sa pagkakapit, pagkakapossession ng mga demon ito, tayo rin ay pinalaya ng Panginoon mula sa pagkakagapos sa kasalanan. Just like these men, they came to Christ. They even pleaded and begged. So anong call sa atin? Let's come to Christ. Let us repent of our sins. And let us believe the good news, the gospel, the Lord Jesus Christ. Kaya kaibigan, kung meron pang nasa sa kalagitnaan natin na wala pa kay Kristo, ikaw ay lubos ng makasalanan, tayo ay lubos ng makasalanan. Ikaw ay under the bondage of sin, yet Christ bore our sins. Yung pagbabago hindi nagmula nung nagbagong isip niya. Yung pagbabago nagmula kay Christ. He repented and believed the Lord Jesus Christ. Nagkaroon ng change in nature. Kaya ng mga pangaral ng ating pastor in the past few weeks, from darkness napunta sa light. That's the change in nature. And bilang mga Kristiyano, nawa ay nahamon tayo na ibahagi at spread ang good news na natamo natin of what Christ had done to us, kagaya nung in-exercise ng Panginoon. Pinagalandakan niya yung nangyari sa kanya, nawa ay makita ito sa buhay natin na ang buhay na binago ng Panginoon mula sa bondage ng sin papunta sa kanyang kawal. Nawa mahamon tayo. As we go out, as we go wherever we go, ay daladala natin ang Ebanghelyo at ipangalandakan natin ang mabuting balita. Bilang isang iglesia, as we partake in the Lord's Supper mamaya, nawa ay paalalahanan tayo na yung Panginoong sinasamba natin during Lord's Supper is the same Christ na nagbago at nag-alis din sa atin sa kasalanan. Nawa ay hindi lang ito magsilbing paalala sa atin, nawa ay mahamon din tayo na as we partake in this Lord's Supper, makita natin yung glory ng Panginoon Kristo. At ikaw kapatid na marahil ay hindi pa kabilang sa lokal na iglesia, hinahamon kita to join a local church. Join a church bearing the same faith, bearing the same gospel. Join a church that is preaching how Christ died and rose again to save us sinners. Christ did not only instill fear into the evil, but He also cast them out. So what must we do? We must spread the goodness of what Christ has done and continuously repent of our sins. Tayo rin manalangin. Ilang Diyos ang manayang tanal, Diyos na Panginoon sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa inyong awat biyaya na patuloy na sinasagana. Maraming salamat Panginoon sa inyong awat biyaya na nag-enable sa amin na kami makalapit sa inyo, makapakinig na pangaral ng salita. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pagpapatuloy po ng oras namin, hindi po kami nagbabay pa, ng providensya sa nagdalayan po namin. Nawa, Panginoon, patawad po muli sa mga pagkakasala namin. Nawa, Panginoon, sa malilipas na pong oras at darating, nawa, Panginoon, kailangan po maging sentro ng aming kailangan. Sama dalangin sa pangalan ni Jesus.